Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat at sa ating lahat, mga kapatid. Makakapakinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Pero unahin muna natin ang magpasama, magpagabay sa ating Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na mapagmahal, aming Diyos na banal, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Ama, muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil pinagsama-sama mo na naman kami para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Lord, muli mo po kaming samahan, turuan at gabayan, Lord. Buksan niyo aming puso at isipan para labis namin itong maintindihan. Lord God, I pray na hindi lang basta maintindihan, kundi I pray maisabuhay namin ito. In Jesus' name. Lord, samahan mo po ulit ako, turuan, gabayan, Lord God, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Thank you, Father God, dahil kiniklaim namin na tagumpay ang gawain nito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen po. Amen. At ito ang aking channel. Ulitin ko lang, mga kapatid, dahil talagang pinagpala tayo. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat, mga kapatid. Salamat po. Salamat. Mga kapatid, ang aking i-share sa inyo ay dito sa Hagay. Ito pong aklat ni Hagay dito sa chapter 1. Chapter 1, verse 8 hanggang 11 po yung aking i-share sa inyo ngayong umagang ito. Kung may hawak kayong Bible dyan, ay sundan nyo po ako. Hagay chapter 1, verse 8 hanggang 11 po yung aking i-share. Ulitin ko lang, Hagay chapter 1, verse 8 to 11 po. Dito po ako magbabasa. Ayan. Diyan po. So, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Sabi sa verse 8, hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa nyo, kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Verse 9, umasa kayong aani ng masaganang ngunit kayo'y nabigo at ang kaunting kaunting ani na inuuwi ninyo ay aking pang isinambulat. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo na aking tirahan ay pinabayaan ninyong wasak. Verse 10, iyan ang dahilan kaya kahit hamog ay hindi kayo napapatakan at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Verse 11, matinding tagtuyot ang ipinararanas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaaning butil, sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Salamat sa salita ng ating Diyos. Sa panahon na yon, mga kapatid, sinabi ng Diyos doon sa panahon nga ni Hagay na hindi siya natutuwa
sa ginagawa ng mga tao. Kasi abalang-abala sila sa pagpapaganda ng kanilang tahanan. Samantalang ang aking templo, sabi ng Diyos, na aking tirahan ay hinayaan nyo o pinabayaan nyong wasak. Kaya dumana sila ng napakaraming paghihirap sa buhay. Kaunting ani, kahit na pagod, hirap na hirap sa pagtatanim, pagsasaka, pero konti pa rin. Kulang pa rin. Pagod na, walang naiuwi o kakaunti lang ang naiuwi sa kanilang mga tahanan. At ito rin po ang sinasabi sa atin ngayong umagang ito, mga kapatid. Ano ba yung templo na sinasabi ng ating Diyos? Una, alam natin, ang templo ay ang sambahan natin, di ba po? Na dapat nating inaayos, pinapaganda, nililinis, doon tayo sumasamba, doon tayo nagpupuri, doon tayo umaawit sa ating Diyos. At ano pa po, yung ating katawan ay templo ng banal na Espiritu na dapat din nating inaalagaan. Literal na templo yung simbahan na kapag pinabayaan, hindi nilinis, yung parang papasok ka lang doon o pupunta ka lang doon, hayaan mo ng marumi. Ano po, maupo ka na lang sa upuan, and then wala tayong malasakit man lang. Wala tayong ginagawang linisin man lang, lampasuhin, iset up ng maayos, magtulungan, mga kapatid. Yun yung literal na sinasabi sa templo ng ating Diyos. Hinahayaan nating marumi o hinahayaan nating wasak, maaaring hindi natin kinukumpuni, may sira na, yung kisame, halimbawa, o yung bubong, butas-butas na, ano po, o yung stage man lang, wasak na, yung wala tayong pakialam. At sa katawan natin, ano ba yung pagkasira ng ating katawan na pinamamahayan ng banal na Espiritu? Yung pabayaan natin itong magkasakit. Yung pabayaan natin itong marumi, diba? Pabayaan natin ito na hindi man lang naligo ng maayos, hindi man lang manamit ng maayos, pinamamahayan, at higit sa lahat, yung panloob, yung puso, yung isipan natin na dapat maayos, hindi wasak. Paano ba yun nawawasak? Number 1, yung sa paggawa natin ng kasalanan. Kaya wasak yung templo na pinamamahayan ng banal na Espiritu. Dahil sa kasalanan, pag-iisip ng masama, pagsasalita ng hindi mabuti, o masasakit na pananalita ang sinasabi, yung puso, punong-puno ng galit, ng tampo, ng kayabangan, ng pagmamalaki, ng kasinungalingan. Yan po ang dahilan ng pagkawasak ng templo na ating katawan. Diba? Yung mga bisyo, kasama na yan dahil humihina yung katawan natin. At marami pang iba na pinapabayaan natin. Kung minsan, yes, pinapaganda nga, diba? Di naman natin nilalahat, pero yung mga nagpaparitoke, diba? Minsan, nagiging mas pumapangit yung nangyayari, ano po? Yung kahihinat na sobrang pagpapaganda, nauuwi sa hindi maganda lalo, nasisira lalo ang mukha, ang katawan, di ba po may mga ganyan? At yung sobra-sobrang tattoo na umabot na sa mukha, sa leeg, sa kamay, di ba po nakitang-kita na. Yun po yung mga wasak, sira at karumihan na nagagawa natin sa katawan. At yan din po yung nagawa ko. Nagpatattoo din, mga panahon na nagsigarilyo, nag-alak, ano po. At dahan-dahan, salamat sa Diyos at yan ay nawala na. Ano po? Dahan-dahan na inalis ng Diyos yung sigarilyo at alak. At maraming taon na rin po na natigil ko yung sobrang pag-iinom, paninigarilyo,
hanggang sa dumating na yung time na hindi na po ako uminom ng mga nakakalasing na alak, lalo na po yung sigarilyo. Ayan po. So yun po yung mga dahilan ng pagkawasak ng literal na templo na ating sinasambahan at yung templo ng banal na espiritu sa ating, ito nga yung ating katawan, mga kapatid, na dapat inaayos natin. Sabi nga ng Diyos na ayos kayo ng ayos ng bahay nyo, paganda kayo ng paganda ng bahay nyo, o ng inyong katawan nga, paganda ng paganda, pero hinayaan yung wasak ang aking templo. At yun yung sinasabi nga dito sa aklat ni Hagay, mga kapatid. Kaya nagkulang, kaya yung pananim nasisira, kukunti yung ani, kulang yung nauuwi. So pag kulang yung nauuwi, kulang yung pagkain ng bawat isa, at ganun din sa templo. Pag pinabayaan natin ang ating panambahan, nasira, wasak at marumi, hindi matutuwa ang ating Diyos sa atin. Totoo po yan. Hindi po. Kasi lalo-lalo na ikaw ay isang lingkod ng Diyos. Ikaw ay nagsuserve sa simbahan, pero hinahayaan mo lang. Napupunta ka lang doon, wala lang. Hindi man lang may ayos yung upuan, hindi man lang makadampot ng dumi o makapagwalis, lampaso man lang, So kaya ang nangyayari sa buhay, hindi maganda. Kahit sa katawan din natin, hindi natin inaayos. Sisimba ka ron na dala-dala mo yung galit mo, yung inis mo, yung tampo mo, dala-dala mo ron. So hindi nagiging maayos yung pagsamba natin sa buhay. Kaya hindi rin maayos yung ating pamumuhay. Dapat pupunta tayo presentable naman. Dahil si Lord ang kakaharapin natin doon. Si Lord yung ating pupuntahan doon, di naman yung tao. Si Lord yung papakinggan natin. Dahil salita niya yung ihahayag doon. Kaya maayos naman, bagong ligo, malinis, lahat, mabango. Yun po dapat ang ginagawa natin sa pagpunta sa templo. At yung templo rin ng ating ng banal na espiritu dapat malinis din. Yun nga po yung walang galit, walang inis, maayos. At ang laman ng puso natin, yung galak. Yung galak sa pagsamba natin sa ating Diyos. Dahil magpupuri tayo doon. Dahil aawitan natin siya. Dahil pasasalamatan natin siya. Dahil makikinig tayo ng Word of God. Kaya dapat malinis ang ating puso, ang ating isipan, buong katawan, at yung panlabas din. Hindi ko sinasabing na sobrang ganda naman ng yung damit. Yung presentable naman para sa Diyos. Yung malinis na damit naman. Hindi kailangan bago. Kailangan lang malinis at presentable na pananamit para sa pagharap natin sa ating Diyos. Para, ang tinuturo sa atin, para maging maayos, masaya at masagana yung ating buhay. Linisin natin ang lahat. Ang templo, ating sarili, linisin natin. At ang iba, turuan din natin, mga kapatid, na matuto rin silang tumulong, matuto rin silang maging malinis sa sarili din, Lord, na inuutos ng Lord sa atin na maging malinis ang ating puso at isipan dahil tayo sasamba sa ating Diyos. Lalo na tayong mga nakakilala na ng lubusan sa Diyos, tayong mga tumanggap na sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, dapat malinis na tayo. Dahil nilinis na tayo ng Diyos nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Inalis niya na yung mga marurumi sa atin. Pinatawad na niya tayo sa ating kasalanan. Kaya hindi na dapat tayo tumatanggap ng basura para sa ating sarili. Hindi na natin tinatanggap yung mga sinasabing negative sa atin. Okay lang yan, mag-pray tayo. Kung yun naman talaga tayo dati, tanggapin. Pero, oo, yun ako dati pero hindi na. Ganun na dapat ang sagot natin. Binago na ako ng Diyos. Nilinis na ako ng Diyos. Yun lang dapat natin sasabihin. Ulitin ko lang, inuutos ng Diyos
na muling ayusin ang templo niya. Ang ating panambahan, ang ating sarili, ang ating katawan, dahil nga ito ay pinamamahayan ng banal na Espiritu. Kaya itayo natin ulit ito ng maayos, matibay sa pananampalataya sa ating Diyos. Yan po ang inuutos sa atin para hindi na tayo magkulang sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Para laging malakas yung katawan natin, maayos, masaya, masagana, payapa tayo kapag malinis ang templo ng ating Diyos. Yan po ang sinasabi sa iyo, sa akin, at sa ating lahat na dapat nating sinusunod at ginagawa everyday ng ating buhay. Kaya pag may konting nagawa, naisip, nasabi, hingi kagad tayo ng tawad para hindi manatili yung karumihan sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Hingi kagad ng sorry, ng patawad sa Lord. Magpalinis kagad tayo sa Lord para maging karapat dapat tayo sa lahat ng klase ng pagpapala. Amen po. At yan po sinasabi sa atin ng Diyos ngayon. Yan po yung aking sharing ngayon, umagang ito. I pray na marami tayong natutunan, marami tayong idadagdag sa ating mga nalalaman, natututunan, napapag-aralan na galing sa salita mismo ng ating Diyos. At yan nga po yung aking sharing ngayong umagang ito, Haggai chapter 1 verse 8 hanggang 11 po yung aking share. Balikan po natin ito mamaya. Pagtapos natin dito, basahin nyo po ulit. Sigurado ko may mga revelation pang bago na inyong matatanggap tungkol sa pahayag ng ating Diyos ngayong umagang ito. So mga kapatid, muli tayong mananalangin. Ipagpapasalamat natin ito sa Diyos sa ating mga narinig ngayon. At sabihin natin na, Lord, maisabuhay ko nawa ito at gawin ko na maging malinis ang inyong templo. Magsiyo ko tayo. Hallelujah. Yes, O God. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Ama, muli po kami nagpapasalamat ngayong umagang ito sa iyong salita na aming narinig, napag-aralan na naman, O Diyos. I pray, Lord God, na maisabuhay namin ang aming mga narinig at napag-aralan ngayong umaga. Turuan mo po kaming maging malinis sa puso at isipan, O Diyos, para sa iyo at sa aming kapwa, O God. Maging malinis, maging tama, O Lord, ang mga ginagawa. Lord, tulungan mo kami maging masipag. Hindi lang para ayusin at linisin ang aming tahanan, kundi ang iyong templo rin. Na Lord, na bago dumating yung araw ng aming pagsamba sa iyo, I pray, maayos na to, malinis na to, Lord God. Para sa araw na aming pagsamba sa iyo, Lord God, ay maayos at malinis ito, Lord God. At matuwa ka sa aming gawain. I pray na hindi lang, Lord God, yung templo ang maging malinis, kundi yung aming sarili sa pagsamba sa iyo, sa pagpunta sa iyong templo, O God. Naging malinis yung aming puso, isipan, buong pagkatao, inside out, Lord God. Maging malinis kami para karapat dapat kami sumamba sa iyo, Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name. Linisin mo po ang bawat isa, Lord God. Huwag mo pong pabayaan na kami magkamali pa, magkasala, makapagsalita ng hindi maganda, o kahit mag-isip ng masama, Lord, I pray. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi na namin ito magawa. Upang karapat dapat kami sa lahat ng pagpapala na binibigay mo po sa amin, lalong-lalo na maging karapat dapat sa pagmamahal na binibigay mo po sa amin. Lord, naging mabuting tao nawa kami, maging masipag sa gawain sa iyo. Yan po ang dapat namin gawin, Lord. Mahalin ka namin at igalang ng buong puso at kaluluwa. Ganon din ang aming kapwa na mahalin namin, Lord. Turuan na maglinis ng templo at ng kanilang puso at isipan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit.
Lord, I pray na pagpalain mo po ang lahat ng taong totoong nagbalik loob sa iyo. Mga taong totoong tumanggap sa Panginoong Hesus para maging tagapagligtas. Pagpalain mo po sila, Lord God. Pagkaloob yung kanilang pangangailangan everyday, Lord God. Palakasin ang katawan at huwag pabayaang magkasakit para patuloy po silang sumamba sa iyo, maglingkod sa iyo, O God, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, pagkaloob mo po ang kanilang mga pangangailangan, kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay, Lord God. Saan man sila nandun, I pray, pagtagumpayin mo po silang lahat. Samahan, proteksyonan at ingatan, Lord God, at maging maayos, masaya, payapa at tagumpay ang buhay, Lord God, ng mga taong tapat sa iyo. Salamat, Lord, dahil kiniklaim namin, Lord God, na kami ay yung pagpapalain ng siksik-liglig at umaapaw, Lord God. Magpapatuloy ako, magpapatuloy kami na magbahagi ng iyong salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain. Salamat sa pagturo mo sa amin. Salamat sa pagsama mo sa amin, Lord God. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, 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 and Amen. Salamat sa Diyos dahil tagumpay natin ay sunod-sunod. God bless po sa inyong lahat, at God bless po sa ating lahat.